Mga kapuso, isa ng typhoon ang bagyong Francisco. Tinatawid na po niyan ang Philippine Sea. Namataan niyan ng Pag-asa 650 km silangan ng Tuguegarao, Cagayan, kaninang alas 8 ng umaga. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 155 km per hour. Bahagyang bumagal ang bagyo mula sa 30 ay naging 15 km per hour na lamang ang bilis nito habang kumikilos pa west-northwest. Ngayong umaga, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at sa northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa. Base sa latest forecast track, mapapanatili ng bagyo ang lakas nito bilang typhoon habang tinutumbok ang extreme northern Luzon. Pagdating po ng Miyerkules, posibleng magbago ito ng direksyon. Lilihis ang bagyo palabas ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Sa ngayon, nahahatak ng bagyo ang hanging habagat na nagpapaulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Mas makaaasa sa maayos na panahon dito sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng Luzon, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm lalo na sa bandang hapon o gabi. Malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin nga ang naranasan ng ilang lugar sa Metro Manila kagabi. Sa East Avenue sa Quezon City, nagbistulang ilog ang isang bahagi ng kalsada. Sa kuha ni News Cooper Brixton Lim Castro, makikita na animoy nagsasayawan ang mga halaman at puno sa Barangay Bahay Toro. Nagbagal din po sa pagpapatakbo ang mga motorista sa kalsada. Ramdam din ang masamang panahon sa may Mother Ignacia Street, EDSA Cubao at sa may Elliptical Road. Ayon sa Pag-asa, local thunderstorm ang naranasang ulan sa lungsod at sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Inulan at binahari ng ilang panig ng Mindanao dahil sa nagbalik na habagat na naahatak ng bagyong Francisco. Apektado rin ang ilang pang lugar gaya ng Boracay sa Visayas. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Pinasok ng baha ang isang bahay sa Palimbang Sultan Kudarat dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon sa isang residente, halos 3 oras tumagal ang ulan. Binahari ng isang kalsada sa General Santos City, mabagal ang patakbo ng mga sasakyan bilang pag-iingat sa baha. Dahil din sa malakas na ulan, bumagsak ang puno ng akasya sa Camp Sionco Elementary School sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Bumagsak ang puno sa kisame ng magkatabing Principal's Office at School Clinic. Nabasa ang mga gamit sa loob at nagkaroon din ng mga bitak ang pader. Suspendido ang klase sa naturang eskwelahan. Pinagpuputol na ang bumagsak na akasya para maialis ito. Nagka-landslide naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pansamantalang hindi nadaanan ng kalsada sa pagitan ng Barangay Kitayo at Barangay Balangonan dahil sa gumuhong lupa. Bandang alas 7 kagabi, nadaanan ng muli ang naturang kalsada matapos magsagawa ng clearing operations ang LGU. Nagmistulang lawa naman ang isang taniman ng niyog sa Barangay San Isidro. Ayon sa lokal na pamahalaan, naharangan ng gumuhong lupa ang daluyan ng tubig matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Pangamba ng mga residente, baka hindi na nila mapakinabangan ang mga niyog kung laging malulubog sa tubig ang mga puno. Nagpadala na ng heavy equipment ang lokal na pamahalaan para gumawa ng bagong daluyan ng tubig. Dumulog na rin ang lokal na pamahalaan sa DPWH kaugnay sa problema. Sa Boracay Island, halos 3 oras naranasan ng pagkulog at pagkidlat nitong Sabado. Pinayuhan ng mga residente at turista na iwasan munang lumabas. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat na hinahatak ng bagyong Francisco ang nagpaulan sa Visayas at Mindanao nitong weekend. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, ngayon pong tag-ulan, maging alerto sa mga posibleng thunderstorm o yung mga biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat. Ayon sa Pag-asa, pwede yang sabayan ng buhawi o ipo-ipo o kahit pag-ulan ng hail o yelo. Sa Barangay Paway sa Atok, Benguet, nagbagsakan na nga po yung mga yelong sinlaki ng mga holen. Naipon ang mga yelo sa nakaharang na net sa ilang taniman. Ang mga walang net o anumang harang ay napinsala gaya po ng patatas at ilang gulay.
Dismayado tuloy ang ilang magsasaka. Ikinagulat naman kagabi ng mga taga-barangay Tulo sa Taal, Batangas, ang hailstorm sa kanilang lugar. Napasigaw pa nga raw ang ilan sa kanila. Sa Malabon naman ang isang ipo-ipo sa barangay sa San Agustin. Nakunan po yan ng isang news scooper kagabi kasabay ng malakas na ulan. Halos 5 minuto ang itinagal ng ipo-ipo. Wala namang naiulat na napinsala o nasaktan. Ayon sa Pag-asa, namumuo ang buhawi, ipo-ipo o kaya hail tuwing may severe thunderstorm. Nagpapatuloy ang clearing operations ng Meralco matapos tumumba ang 3 poste ng kuryente sa Malabon sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin kagabi. Nasa 500 customer ang nawalan ng supply ng kuryente. Balitang hatid ni James Agustin. Hindi lang baha ang tumambad sa mga residente ng Barangay Maysilo, Malabon matapos ang malakas na buhos ng ulan at hangin mag-alas 8 kagabi. Naputol din ang 3 poste ng kuryente sa MH Del Pilar Street, corner Yanga Street. Ang isang malaking poste bumagsak sa nakaparadang tricycle. Natumba naman sa bubong ng isang paupahang bahay ang isang maliit na poste, habang ang isa pa sumabit sa mga kawat. Walang nasugatan sa insidente. Ayon sa may-ari ng tricycle, buti na lang walang tao sa kalsada ng mga oras na yun. Habang nagpapahinga na ako, umulan, tapos biglang humangin ng malakas. Kitang-kita ko paano bumagsak yung poste sa motor ko mismo. Buti na lang po. At siguro, karaman ko ngayon. Siguro talagang mahal ako ng Diyos. Nayupi ang tricycle, kaya problemado si Reuel dahil pamamasada ang kanyang ikinabubuhay sa loob ng 3 dekada. Sa pang-araw-araw po, dyan po ako kumukuha ng ikabubuhay. Nawalan din ng supply ng kuryente ang mga bahay. Wala pang datos sa maibigay ang Meralco kung ilang customers sila ang apektado. Bago po kami mag-dinner, ang lakas na po ng ulan. Tapos habang nagde-dinner po kami, bigla na lang nag-shutdown yung supply po ng kuryente. Tagal na po. At kawawa pa po yung mga pamangkin ko. May mga pasok pa. Hindi makatulog ng maayos. Alauna na madaling araw, puspusan pa rin ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Meralco. Gumamit sila ng crane at iba pang truck sa clearing operations. Isang lane lang ng kalsada ang nagagamit ng mga motorista, kaya nagpatupad ng stop-and-go traffic scheme. Naabala ang ilang motorista. Malaking perwisyo po talaga kasi malayo po yung ikot eh. Kasi isang diretso lang po dapat. Mag-aantay po na matagal. Naipit din sa traffic ang rider na si Roden na pauwi sa Valenzuela. Yung pasahero bumaba na lang dito, naglakad na, diyan na lang naman yung drop off niya eh. Naglakad lang papunta ron. Malayong ikutan namin kung yung gasolina namin medyo mahal yung gasolina, tapos ngayon kung hindi pa padadaanin, malaki pa lang po reso sa amin. Pasado alas 2 sa madaling araw nang tuluyan ng hindi pinadaanan sa mga motorista ang bahagi ng MH Del Pilar Street. Ang Malabon LGU, inabisuhan ng mga motorista na iwasan ang naturang lugar at dumaan na muna sa mga alternatibong ruta. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Pinabulaanan ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro ang kumakalat online na kinain daw siya ng buhay ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. May kumalat na article mong kinain daw kayo ng buhay nung nakaraan. That's not true. That's fake news. Kumalat ang naturang post matapos ang unang pre-trial conference ng impeachment na hindi natapos nitong Huwebes. No comment naman ang pahayag ng lead counsel o lead defense counsel ng vice na si Attorney Sheila Sison na ang kuna ng reaksyon kanina.